Naligsa ni Donald Trump ang NATO allies dahil sa aniyay kawalan ng suporta sa United States sa panahon ng digmaan nito laban sa Iran. Sa isang social media post, iginiit ni Trump na hindi nakatulong ang NATO noong kailangan ng Amerika at posibleng hindi rin ito makakaasa ng suporta sa hinaharap. Ang mga pahayag ni Trump ay kasunod ng ginanap na closed-door meeting nito kasama si NATO Secretary General Mark Rutte. Ayon kay Rutte, naging bukas ang talakayan pero hindi nito diretsang sinagot kung napag-usapan nga ba ang pag-alis ng Amerika sa NATO. Nauna nang sinabi ni White House Press Secretary Caroline Leavitt na isa sa mga posibleng pag-usapan ang isyong ito sa pagitan ng dalawang leader. On NATO, can you tell me, is the United States still considering withdrawing from NATO? Is that still a possibility? It's something the president has discussed, and I think it's something the president will be discussing in a couple of hours with Secretary General Rutte, and perhaps you'll hear directly from the president following that meeting. Sa mga ulat, pinag-iisipan din ng administrasyon ni Trump na ilipat ang mga puwersa ng US mula sa ilang NATO countries na hindi umano naging suportado sa digmaan bilang parusa sa mga ito. Gayunman, nilinaw na ang ganitong hakbang ay malayo pa sa ganap na pagkalas ng United States sa NATO na mangangailangan ng pag-aproba ng Kongreso. Naligsa rin niya ang ilang leader ng Europa kabilang si UK Prime Minister Keir Starmer, bagay na ipinagkibit-balikat ng UK leader. So whatever the pressure, whatever the noise, I'm the British Prime Minister and I have to act in our national interests. Sa kabila ng mga pagbatikos, sinubukan naman ni Ratza na panatilihing matatag ang relasyon ng NATO at United States habang nakikipagpulong din ito sa ibang opisyal ng US tulad ni Secretary of State Marco Rubio at Defense Chief Pete Hegseth. Sa gitna ng mga pagkakaiba, nananatiling mahalaga ang NATO bilang isang koalisyon ng mga bansa na may mutual defense agreement, kung saan ang pag-atake sa isa ay itinuturing na pag-atake sa lahat. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon.